Kumbisan nga po, mahalos may isip nyo na po yun eh. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Pag halimbawa po natin, Mr. President, makahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isamang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw ng mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President? Tama po yun, bagamat pagdating po doon sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng poser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag nasawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kaysa sa enforcement and prosecution kung tutusin. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before. The day we stop buying is the day they stop selling. Wala nang magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili. Like for example, in this case, dito sa ating ngayon, maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan. Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Yun din po ang pagkakaintindi ko, Mr. President. Kahit na theoretically magagawa po natin yun, ay talaga po palang mahihirapan din tayo. Tataka si Senate President Vicente Tito Soto kung bakit siya'y kinasuhan ng indirect contempt ng kampo ni Attorney Ferdinand Topacio matapos niyang punahin ang desisyon ng Supreme Court ukol sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Iginit ni Soto na wala siyang ginawang paglabag at simpleng hindi pagsang-ayon lamang ang kaniyang ipinahayag. Matatanda ang inihain ni na Attorney Topacio at iba pang abogado ang petisyon noong Biyernes. Nag-ugat ito sa naging komento ni Soto sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon sa mga abogado, ang naging komento na ito ni Soto ay maaaring makasira sa kredibilidad ng hudikatura ng pinakamataas na hukuman ng bansa. Ngunit para kay Soto, ang kaniyang ginawa ay paggamit lamang ng karapatang magpahayag ng kaniyang opinyon. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito po yung official statement ni Senate President Soto tungkol sa pagsampa ng indirect contempt ng Supreme Court kaso laban sa kanya. Office of the Senate President Vicente Soto III. Statement of Senate President Vicente C. Soto III. The recent petition for indirect contempt filed against me by Attorney Topacio is a nuisance suit. It has no legal or factual basis. It's a mere publicity stunt. Sino bang abogado sa kanila? Di ba abogado si Topacio? So alam niya yung legal basis. Si Soto, abogado pa. Sinasabi, walang legal basis. Kanino kayo ngayon maniniwala? Simply expressing a disagreement on the mere act of criticizing the decision of the courts cannot constitute indirect contempt. As a lawyer, Attorney Topacio should know this. Oo nga. Okay. Imposible namang hindi alam ni Attorney Topacio, abogado siya. As a lawyer, Attorney Topacio should know this. He has a long record of publicly criticizing court decisions that are unfavorable to his clients.
Oh, nakasuhan pa nila. Tanong, sa siging disagree o pag-criticize ni Atty. Topacio sa mga court decision na hindi pumapabor sa kliyente, nakasuhan ba siya ng indirect contempt? Na-convict ba siya? Yan ang tanong. Ito, lolo ng Senate President, Atty. Vicente Soto, isang senador din noong 1949, na-convict pala ng indirect contempt dahil sa pag-criticize niya sa Supreme Court decision 1949. So, history repeating itself? Question lang yon. Ano ba? Under Rule 71 of the Rules of Court, indirect contempt requires conduct committed outside the court that actually tends to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. I did not do any of those acts. I simply expressed a disagreement with the court decision that is protected speech under Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. In the early case of the Henry Kelly, the Supreme Court ruled that criticism of judicial acts is punishable only when it poses a clear and present danger to the administration of justice. Also, in the case of Estrada versus Desierto, the Supreme Court ruled that courts are not immune from criticism and are expected to withstand dissent in a democratic system. I will formally respond to the petition once I am asked to do by the Supreme Court. Yun. So, tingnan natin sino ang mananalo. Tingnan natin ang people who reacted. 445 ang nag-react. 364 tumatawa kay Vicente Soto. 78 lang ang nag-like. So makikita mo yung taong bayan, yung pulso ba na siguro sa paningin ni Senator Soto, simple opinion lang, disagreement sa kanya. Kailan? Baka nayayabangan si Atty. Topacio at ang taong bayan sa nababasa kong mga comments, hindi na nagugustuhan yung para bang nagmamagaling siya na mas magaling pa siya kaysa sa 15 Supreme Court Justices. To a point, ito na yung nakakatakot, nang dahil lang sa pag-disagree niya sa Supreme Court decision na yan, gusto niya nang palitan o i-amend ang konstitusyon. Ano ba yan? Di ba? Ako nag-alala na ako yung sinasabi niyang charter change. Noong una, yung pag-disagree niya, okay lang yan. Normal yan, normal. Pwede yan. Ako, opinion ko yan, okay lang yan. Pagdating na dito yung sinasabi na charter change, tapos sinang-ayunan ng mga ibang kongresista, sinang-ayunan ni Ombudsman Remulla, ako, delikado na. Medyo, nagduda na lang ako, duda lang ito. Opinion ko lang. Baka gusto nilang ibalik yung failure, yung 2024 ba na charter change. Gusto nilang baguhin ang konstitusyon, form of government from presidential to parliamentary para wala ng eleksyon sa 2028. Baka, papayag ba kayo, mga kaibigan, na wala ng eleksyon sa 2028? Kasi, pag nagtagumpay sila niyan, BP Sara, wala na. Kasi yan ang problema nila. Si BP Sara, na pinakamalakas na kandidato sa 2028, problemado sila. Paano nila tatalunin si BP Sara? Kaya kung ano-ano na lang ginagawa, impeachment, impeachment, ibinasura ng Supreme Court. Void ab initio. As if nothing happened. Defective from the start, from the beginning. Tapos, sinupalpal sila ng Supreme Court. Ngayon, i-charter change mo ng dahil lang ganyan. We were not born yesterday. Bantayan namin yung charter change na yan. Hindi kami papayag na nang dahil lang sa political agenda na tanggalin nyo si BP Sara, mawawalan kami ng pagkakataon na bumoto sa 2028 sa pagka-presidente.
Mr. Sponsor, kung sana po ay makakapagtanong po ng ilang bagay sa inyo pong privilege speech na binitawan sa hapong ito. Certainly, Mr. President, with pleasure. Mr. President, unang-una po ay pinasasalamatan ko ang ating Senate President sa paglalahad niya ng kanyang makulay na kasaysayan kung paano po pinasimulan ang kanyang inisyatibo para makatulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa. Napaka-importante po talaga na ito po ay diretsahang mabaka po ng ating pamahalaan para sa ganun ito po ay mapuksa sa lalong madaling panahon. Ngunit kagaya po ng paghalimbawa na ginawa ng ating Senate President, para pong maski po siya nalulungkot sapagkat nung siya po ay nagsimula niyan, siya po ay Vice Mayor po ng Quezon City. Pwede po bang maitanong, Mr. President, kung anong taon po yun? 1988, Your Honor, Ngayon January 18, 1988 were the elections. I was sworn in as Vice Mayor, if I recall it right, February 2 of 1988. Ngayon po, Mr. President, tayo po ay 2026 na at kayo po ay Senate President na po. Mga ilang taon po yung pagitan mula nung kayo maging Vice Mayor at ngayon po ay isa ng Pangulo ng ating Senado. 37 years, if my mathematics is still working, Mr. President. So, Ginoong Pangulo, sa halos 40 taong pakikipagbaka natin sa droga, na ngayon ay nalaman nating isa pa lang ating gagalang-galang na Senate President ang nagpasimula nito. Ngunit sa kanya pong paglalahad ay may halo pong kalungkutan dahil sa kanya pong paglalarawan kanina, kahit na po hulihin natin lahat ang mga puser at ang mga gumagamit nito, at kahit sakasakali na meron po tayong magagawang kaparaanan na sila ay ilagay lahat sa isang isla. At meron po tayong karapatan at kakayahan na pasabugin ang isla na yon. Siguro po iniisip po ng ating Pangulo, Mr. President, na sa kanya pong frustration talagang, kumbisan nga po, mahalos may isip nyo na po yun eh. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Pag halimbawa po natin, Mr. President, makahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isamang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw ng mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President? Tama po yun, bagamat pagdating po doon sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag naksawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kaysa sa enforcement and prosecution kung tutuusin. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before, the day we stop buying is the day they stop selling. Wala nang magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili. Like for example, in this case, dito sa ating ngayon, maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan. Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Yun din po ang pagkakaintindi ko, Mr. President. Kahit na theoretically magagawa po natin yun, ay talaga po palang mahihirapan din tayo. Ito po paglararawan na lang na kaya nating gawin. Kunwari, totoong lahat na nagawa po natin yun.
mananatili pong maharap po tayo sa problema dahil may babangon po pang mga iba pang mga drug dependents na ang pinagmumulan po nito ay marami pong mga problema sa buhay. Iba't iba pong kalagayan sa buhay. Halimbawa po, Mr. President, sa napakahirap pong kalagayan ng napakarami nating mamamayan ngayon, yung kanilang pong pagkain lang, Mr. President. Ngayon po, halos na doble na po ang presyo ng mga bilihin ngayon. Isama po nyo yung gamot, yung lahat po ng pangangailangan para mabuhay ka lang ng disente. Kaya kung minsan po nagagawa na ng mga tao para malimutan lang ang problema na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Lalo pa nga, isama mo po ang kanilang mga anak. Kaya po sila nakakahanap ng paraan para malimutan siguro yung problema. So, kung hindi po natin maayos ang problema nating pang-ekonomiko, socio-economic problems, yun po talaga ang kausa. Yan po yung pinagmumulan ng problema kung bakit lumalala at lalong nagiging mahirap para bakahin natin ang problema ng droga. Sa makatwid, Mr. President, hindi lamang po yung actual na paghuli sa mga gumagamit ng droga, i-reinforce natin ang mga batas, i-prosecute natin, i-rehabilitate. Kinakailangan po nating puntahan yung pinagmumulan muna ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga taong sa pilitang gumagamit ng droga. Sa makatwid, lalong mas malaki po yung problema ang kinakaharap natin. Hanggat hindi po natin na isasaayos ang napakaraming problemang bumabalot sa ating bansa, mananatili po na magkakaroon at lalo pa pong magkakaroon at dadami pa ang mga taong maghahanap ng pansamantalang pagtatakip ng kanilang problema. Yan nga ay sa pamamagitan ng paggamit ng droga. Tama po ba ang aking assumption, Mr. President? Yes, Mr. President, maraming salamat po. Maganda yung napunto ninyo sapagkat you are absolutely right. But hayaan niyo pong dagdagan ko, ano? At hindi lang yung escape ang pinag-uusapan dito. As a matter of fact, thank you for reminding me, because if I am asked, may mga drug dependent hanggang ngayon, may drug dependent pa rin kahit ubos na droga, ano ba problema? Ayan ang tatanong. Ano ba pinagsisimulan dyan? Mr. President, I have used an acronym, PEACE, P-E-A-C-E, to describe it, and that encompasses and includes what the distinguished gentleman from Tarlac said, Senator Marcoleta. Tama po yun, because P stands for peer pressure. Yan po isa sa mga dahilan. Sa eskwela, sa barkadahan, naku, pag hindi ka sumubok, ganito. Isa po yun. Yung E sa peace stands for escape. Yun mismo yung sinasabi ninyo. At yun ang isa sa mga dahilan. Parang escape po yan. Nakala nila makakatakas sila sa problema nila, makakatakas sila sa kahirapan nila, sa pamamagitan nito. Mali po. Lalong nadodoble ang problema nila. Yung A naman sa peace stands for availability. Napakalaki hong negosyo nito. Ito po, bilyon-bilyones na dolyares na negosyo ito. That's why these people, these drug lords, these drug pushers, especially high-level drug traffickers, will make it available in your streets, in your homes, in your schools, everywhere. They will make it available. At kukumbinsin kayo na sububok at malulong dito sapagkat negosyo po ito. It's a $1 trillion industry in the world. Yun naman pong C sa peace is curiosity. At yun ang pwede nating iwasan doon sa sinasabi kong prevention sa drug abuse resistance education program ng mga kabataan. Curiosity po ang simula nung iba. At yun namang E sa peace is emptiness. Kapag walang pagmamahal, pag walang Panginoon sa puso mo, Panginoon, pag walang ang Diyos sa puso mo, yun ang tinatawag na emptiness, malamang malulung ka sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ang isa sa mga binabanggit ko lagi. Kaya po, salamat at nabanggit nyo yung mga dahilan na yan. At yan hindi madaling harapin, hindi madaling solusyonan. As a matter of fact, it has to be an ongoing fight. It is a war. And I always say, Mr. President, in this war, the best fighting unit against illegal drugs is the family. Kaya po, paulit-ulit ko pong sinasabi po yan. Salamat po.
Salamat din po sa karagdagang paliwanag, Mr. President. Talagang yung pressure po talaga. Pressurado siya araw-araw. Walang makain ng anak niya. Walang magamit sa napakarami pong pangangailangan sa buhay. Litong-lito po siya. Talagang pressure po yun. Yung ano na po yung Mr. President? Escape. Akala po niya, makakaiwas siya. Akala po niya, magagawa niya ng paraan, maiwasan niya na lang sapagkat hindi po niya mapunan ang pangangailangan talaga sa araw-araw. So napipilitan siya talagang humanap ng escape. Yung availability. Available po sa kanya yung option na yun dahil yun na lang po kasi ang tanging magagawa niya. Dahil kahit ano pong gawin niya. Sa napakahirap pong kalagayan ng marami nating kababayan, makikita naman po natin ang pinanggagalingan talaga nitong mga droga ay talaga pong yung mahihirap na segment ng ating population. Yung Mr. President, ano na po yun? Curiosity. Akala po niya, curiosity. Baka iniisip niya, tingnan ko nga, baka dito maka-escape nga ako. Dito na lang siguro ang mabuti kong gawin. Hanggang sang yung huli, Mr. President, ano na po yung huli? Emptiness. Emptiness. Walang pagmamahal, walang Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun. Empty talaga. Literal pong empty. Walang pagkain, walang gamot, walang pambayad sa napakaraming mga bagay. Talaga pong malululong siya Doon pa rin siya sa droga. Talaga pong hahanapin niya, Mr. President. Wala po siyang choice. Hahanapan po niya yung makakapagbigay sa kanya ng panandaliang siguro escape sa kanyang buhay. Hindi niya kayang harapin lahat. Tao lamang siya. Ito po ang pinanggagalingan ng problema ng droga. Ito lang pong nangyari sa atin ngayon. Very recently, Mr. President. Nung nilimas po ang ating kabangbayan, lalo pong nalugso ang economic condition ng ating bansa. Lalo pong tumaas ngayon ang bilihin. Maski kanino po kayo magtanong ngayon, litong-lito ang ating mamamayan. Kaya alam ko po, lalong dadami na naman ang droga. Nakakalungkot po, nakakatakot. Sana po ay unahin natin sana yung pinagmumulan ng problema ng droga. Ito po yung pangkalahatang kalagayang kabuhayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you. Just for the record, Mr. President, tayo naman po ang Kongreso at Senado, hindi po nagkukulang kung tutuusin. Lagi po nating hinaharap ito. At meron nga po tayo mga tinutulak ng mga bagong batas na pwedeng sumagupa dito. Ang isa po na mga naipasa na natin na inaasahan ko that in the very near future, the Executive Department will finish this. This is Republic Act 11928. This is the Separate Facilities for Heinous Crimes Act. Ito po yung mag-i-establish tayo ng isang lugar na kung saan nakahiwalay yung mga high-level drug traffickers para po maiwasan na natin yung debate naman pagdating sa death penalty. Anyway, Mr. President, maraming salamat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo
kaya naming lahat. Pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.